Please follow with your eyes sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3 sa King James Version. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Please be seated. Before we partake sa symbol of the bread and wine, magpamati ta sa exhortation sa pulong sa Dios. Pero una sa tanan, pasalamatan tang Ginoo sa success gahapon sa aton fasting and prayer. Pagpakan nato na Ginoo. Okay? Makanto kita sa una nga kamatuoran. Kung imo lang taon din si inyo nabasa, but the Lord is faithful. Sa gitawag nga sa Cebuano nga translation, ang Ginoo matinumanon. Sa ibang nga translation, ang Ginoo masaligan. Ano ning word ang matinumanon kag masaligan? Ano ang kahulugan sa word nga faithful? Ang word nga faithful sa gitawag sa aton pinulungan nga Binisaya, gitawag ni kasaligan. Amo na nga ang translation sa Ilonggo kag sa Cebuano nagtranslate sa word nga kasaligan. Kagdayon ikaduha, matinud-anon. Ang tao nga faithful ya, waay na seryoso na siya kag matinud-anon na siya. Amo na nga kun imo tan-awon sa kumpanya ang gipangita nga mga obreros, mga empleyado, mga matinud-anon. Amo na nga gailis-ilis tag itog mga leaders sa politika. So kay we are looking, we are searching, we are desiring for the faithful leaders sa aton gitawag nga nasod. Dayon imo makita takdo sa Cebuano na takdo, sibo, subay. Ano nang word nga takdo tungod kay kalabanan sa aton rin mga Hilonggo, imo makita iya basi na mag-utas ini nga pulong. Imo makita iya ang example sina ang gitawag ya isa ka balay nga diin imo makita wala sing kawang, like for instance sini wala sing kawang, imo makita takdo gid nga din imo makita hindi pwede nimo malingling tungod kay gadikitay gid. Kagdayon imo makita sibo nagakabagay gid sa isag isa. Kagdayon imo makita subay sa gitawag ya pamaagi sa standard operating procedure. Imo makita ya kung imo tan-awon ang word nga faithful, may isa ka gitawag dictionary nga naghatag kahulugan, firm in adherence to promises. Amo na nga ang word diri sa Bisayan Comprehensive Dictionary nagsing mainunungon. Firm in adherence to promises. Gatapik pirme, wala niya gipanghiwala ang iya mga saad. Palakpakan nato na Ginoo sini. If we apply the meaning sa word nga faithful, waay sing tao sini nga makaangkon, magluwas lang sa Dios. Amo na nga tutuogid nga naghambal ang Biblia si Apostol Paul, but the Lord is faithful. Palakpakan nato na Ginoo sini. Matinud-anon siya, matutom siya sa iya mga promesa. Amo na ang Diyos. Why saga, He is always true to His word. Amo na siling pa niya dito sa kay Jeremiah, markahini nga kamatuoran. Just remember this truth, that I am the God who always watching my word
to fulfill it. Palakpakan na to na Ginoo. Ako ang Dios nga gabantay pirmi sa akong pulong agud tumanon ko ini. Kagdayon kun imo lang taon kay siya pitfall, kun imo lang taon makita na ton diri ang second division. Basahon na ton. Tungkol kay siya pitfall, we are sure that the Lord is helping us. Tunugon na ton. We are sure that the Lord is helping us to do what He tells us. And we are sure that He will continue to do so. Tungkol kay siya matutom, siya mainunungon, waay siya gadinaya si Apolong, hindi siya, waay siya singgitawag ya, elements of deception sa iya pagka-Diyos, imo makita iya, masiguro mo gid nga buligan ka sa Diyos. Palakpakan nato na Ginoo sini. Kagdayon, masiguro mo gid nga ang iya ginhambal si Apolong, iya na tumanon, bisan pa kung kaisa sa mga sirkumstansya nga di nagalambot sa kabuhi mo, padayon siya nga matinumanon tukod He is a faithful God. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Kung imo lang taon dire, makanto kita jutay sa true to life story sa isa ka congregational nga simbahan. In the year 1639, sa tuig 1639, the Congregational Church of Wales, the Congregational Church of Wales, amuning una, the first non-conforming congregation. Amuning nga congregation nga din imo makita iya ginbuot sa pastor nga hindi kumpablihan ang sala. Hindi itolerate ang sala. Kagdayon, ano ang natabo? Tungod sini, at the time had reduced to such a low state that only one elderly woman participated at the Lord's Supper. Yutay na bilin. Kagdayon, ang kasaysayan nagsiling, isa na lang, idaran pa nga babae, ang nabilin sa pagpartik sa Lord's Supper. Isa na lang. Muna nga, portigali kabudlay kung iduso gid sa kongregasyon ang pagbiya sa sala. Kung hindi mag-upod ang balaan ng Espiritu, palakpakan na ito na Ginoo. Tungod kay imo makita, may mga tao gid nga hindi patudlo. May mga tao gid nga hindi gusto magbiya sa evil nga din iya ginahimo. Kag amo ni natabo. Siling padiri feeling greatly discouraged. The pastor said to her, nagsiling siya, ang pastor nagsiling sa isa na lang nabilin. Siling siya, the place should be closed. Sirahan na ito ng simbahan. Dumdum ko sa isa sa simbahan na ito dito sa somewhere sa bukid sa Minapasok. 3 lang nabilin. Ang pastor, ang iasawa, kag ang iaapo. At dayon, isa kation sila, nagsimba sila, nagwali na siya. Ang iaapo, gitawag iya nga nagwa kay naghampang. Ang iasawa, naglipot sa liyo sa simbahan kay nangihi, pero sige lang siya diapon wali. Nga, para sa iya, obligasyon niya ang pagwali, bisan way na mati. Ini nga tao, ini nga pastor, he was really discouraged. Kagdayon, siling pa niya, the place should be closed. Pero ano ang siling sa sining nga babae? Siling siya, kung masiragin nga simbahan, di ka magkabalaka.
bisitahan ta ka occasionally sa imo balay. Mabisita na lang ko. But she remonstrated. Way ugyon ni sa sini nga babay. Imo makita seeing with tears. Naghibi ni nga babay. Siling siya, do not give up. Hindi ka mag-undang. Do not be discouraged. Sabi mo lang, sa nagtuon ko sini kagabi, nagbalik sa akon as a pastor nga sang una nakaagi ko sini. Hindi man to isa na bilin, kundi daw mga damo-damo pa man to, daw mga pito pa to. Dayon, gusto na ko muundang. Pero ang nakanami la sini nga simbahan, may mga babae, may mga membro diri nga kaangay sa sini, nga nagasalig sa kaluoy kag pagkamatutom sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Siling ini nga babay, siling pa niya, do not give up. Come here at least once more. Taga na itong tion ang Ginoo. The Lord may visit us again. Palagpakan na ito na Ginoo. Mabisita ang Diyos sa atin. It is a declaration of faith grounded upon the very faithfulness of the Lord. Amo na nga kung ideklarar ni mo pagi sa pagtuo kag di nagasandig ka sa kinaiya nga matutom sa Dios, unuron sa Dios ang imo pagtuo. Palakpakan nato na Ginoo. Kag dayon ang humble, and the Lord did visit them. Tungod kay ang babae nagatindog sa pagkamatutom sa Dios, ang Dios nagbisita sa ila kag sa next communion Sunday may 5 hantod sa 6 ka tawo nga diin nagsulod sa simbahan kag nanaad nga din mangin membro sa tunga simbahan kag tuloy-tuloy na ang revival sa tunga simbahan. Palakpakan nato nagi. Amuna kaayo ang aton Dios. Matutom siya nga Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Siyado siya katutom nga Dios. Amuna nga kabay pa na maintindihan tani. May mga Kristohanong nagsiling, Brad, budlay gid ang generosity. Even pastor. May pastor ta sa aton organisasyon. Nga din imo makita iya. Nagsiling akon misis. Nga ano nga, perti ka manggikapigado. Dugalisod ka man si mo pangabuhi. Basi kon, way ka nagtuman sa financial standard operating procedure sa Diyos. Basi gawali ka tithes, kagway kagatuman. Basi gawali ka upiring, kagdayan way kagatuman. Siling simbukay, hindi ina maayo nung nakasala kasi natubangan sa Diyos. Sabi mo lang, anong siling niya? Anong pagtuman? Kulang pa man gani. Ang punto diri amo ni. Nga waay niya testingi ang pagkamatutom sa Diyos. Everybody say. Abi mo lang, kung testingan lang mo pagkamatutom sa Diyos, ang Ginoo nagsiling tilawi bala ko? Magmatutom ka bala? Ipakita ko sa imo
ang mga butang nga way pa nimo nakita. Plakpakan nato na Ginoo. Abi mo lang nga hindi ta kaabil sa pagpakamayo sa Dios. Kay ang aton ginahimo contradict sa pagkamatutom sa Dios. Balikon ako akong ginhambal. Kung isa ka bag-ong Kristohanon masiling mga muyo, Lord, bisan hindi kami matutom ka Japon. Ang Diyos sinaguro because He is the God of mercy, makonsiderahan na siya. Siguro, ang Diyos nga din imo makita iya, mainantuson, maantos na siya for the meantime. Pero kung ina nga tao, nagtinir na tag 20 anyos, nagtinir na 25 anyos sa simbahan, kag amo gihapon ang pangamuyo, Ginoo, bisan hindi ko matutom ka. There is something wrong. Because ang pagsiling ni mo nga hindi matutom, it is a direct opposition to the faithfulness of God. Plakpakan na ito na Ginoo. It is a direct contradiction to the very faithfulness of God. Because the faithfulness of God is the primary attributes of being good. Abi mo lang nagapasalamat ko sa sining nga kongregasyon. Nga din may mga bag-od rin nga nagtilaw to exercise generosity. Tagdayon, sunod sa mga ako na batian, waay sila baldaha sa Diyos. Sa mga butang nga matutom sila, nangin matutom ang Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo siya. Di malas na ni nga kongregasyon. Pero tungod ini nga babay, imo makita iya nagtindog sa katutom sa Dios, imo makita iya. Waay Bible study pag next Sunday gipakita sa Dios. Nga din may nadungag kag may nagpartik sa Holy Communion. Plakpakan na ito na Ginoo. Mabalik balata sa teksto. Kita spander sa text. Dito sa Hilunggong nga translation. Ang word diri sa logos gitawag evil one. Sa King James Version ang word nga evil one. Kagdayon directly sa Ilonggo nga translation sa EPD ang hambal diri. Siling pa niya, pero masaligan ang Ginoo, siya nagapalig-on ka nagaapin sin agud hindi ka mo maano ni Satanas. Hindi ka mo maano sa evil one. Isa sa ngalan ni Satanas, gitawag ni siya the evil one, the Abaddon, the Apollyon, kag den the destroyer. Amo na nga sige ni Jesus naghatag gid sing gitog hulagway sa iya. Picture nga tuod-tuod siya kinaiya nga siling pa niya nagkari ining evil one to kill, to steal, and to destroy. Waay amigo si Satanas nga sa katapusan, waay niya haliti. Waay siya abyan nga sa katapusan, giabyan-abyan niya, way sa katapusan, waay niya patya. Tungod kay ang tanan nga mga butang nga iya ihatag sa tao, bisyo man, sala man, anuman nga klase, paunla na in order to destroy the life of a certain person. Sabi mo lang, kung imo lang taon dere, sino ang hindi maano? Ang hindi maano, ang mga tao lang nga giapinan, kagipalig-on sa Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Isa sa mga theologian nagsiling, I really bless sa iya gitong pag-describe sa evil. Ining the word evil one. Siling pa niya diri, ang word ko nung nga evil, disorderly, wicked person. Repeat after me. Disorderly, wicked person trying to contend with God. Trying to contend with God. Amo na tungod kay ang iya personalidad
disordered siya. Waay na pinaka-disarrange nga gitawag kabuhi, ang kabuhi ni Satanas. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, sa nag-rebuild din siya sa langit, gusto niya i-disarrange ang order kag arrangement sa langit. Kagdayon, kung imo lang taon, siya ang ginhalinan sa kagubot. Muna nga masiling ka, dito sa Cebuano may nagsiling, pirting paita ning among kinabuhi sa among panimalay, gubot pas lukot. Tungod kay kung ara si Satanas, may kagubot sa inyo panimalay. Amo na ang hambal din sa Biblia, kung imo lang taon ang context, imo makita iya, kung imo lang taon ang context dire, siyado katahom, siling pa ni Apostol Paul, dire ko naton basahon ang 2 Thessalonian sa gitawag Kapitulo 3, siling pa niya, mga muyo man kamo nga ang Diyos magaluwas sa amon gikan sa malaot kag malain nga mga tao. Nga, siling pa niya, anong hambal niya, kay hindi ang tanan nga mga tao nagatuo sang pulong nga amon ginawali. Utod kag abyan sa inyo balay, kung may isa duha nga way gapati sa pulong, amo nang gadala sa kagubot sa inyo panimalay, kay amo na ang magpugong sa inyo sa pag-alagad nga matutom sa Dios. Ano pa ning evil one? Repeat after me. Makalilibog. Kung ara na siya sa imo panimalay kag sa imo pagkatao, mangin makalilibog ang imo kabuhi. Hindi ka kahangop. May mga tao nga nakasiling, hindi na ko kaintindi sa akong kabuhi. Hindi na ko kaintindi. Nga. Tungod kay kung ara ang evil one, hindi nimo maintindihan ang imo kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi ba? Dito sa uma, mag-away ang magtiayon. Ginakuha ng mga grapon, mga kaldiro, wasak. Way pulos ni nga kabuhi, hindi na ko kaintindi. Nga hindi maintindihan ang kabuhi. Because of the presence of the evil one. Tagdayon di mo makita, gumon. Nga may gitawag tanga. Ang example sini, nga may gitawag tanga ukay-ukay. Di bala? May ukay-ukay bala nga na-arrange? Pag-abot sa isa, ukay. Pag-abot po sa gitawag, ikaduha, nag-abot, ukay. Amo na gitawag ukay-ukay. Nangin, kaangay sa ukay-ukay ang kabuhi sa tao. Nangin gumun ang kabuhi sa tao. Kung ara ang presensya sa evil one.
Dayon, ari pa. Sa namalandong ko sini, sa kahulugan bala, sa word nga disorder kag disarrange, gitog kalkag. Inigaling kalkag kagumon, related ni. Lantawa bala da? Pagmata sa imo asawa, imo makita ano dayon? Husayon din ang gumon kag kalkag ng buhok. Sabi mo lang, pasalamat ang mga kalbo, kay way na siya. Way na siya problemahon, way na gagumon ang iya buhok. Kay way naman siya buhok. Muna nga, siling pa sa gitawag yakwan, imo makita iya, ini ko nung gitawag mga kalbo, gitawag ko ni membro sa CPP, kalbo, puro-puro. Amuni ang kun ara si Satanas, kun ara ang evil one, amuni nagakatabo. Amuna nga sa sini nga kalibutan ga kinagubot, sa sini nga kalibutan makalilibog, tungod kay imo makita anong hambal ni Apostol John, the whole world, repeat after me, the whole world, light in the power of the wicked one. Everybody say amen. Abi mo lang, imo makita iya. Mabalik ba kita sa teksto? Ang mga politiko, even mga scientifico, mga brilliant ng mga thinker, they want to change the world. Right? Amuna nga imo makita iya, damo ang gapresentar ng mga presidente to kikambyuhon ang Pilipinas. Damo ang gusto magsenador tungo kay nagasaad nga ayuhon kag i-arrange ang Pilipinas. Damo ang maghandom nga mga gitog mangin mayor kag gobernador kay ayuhon ang gitawag probinsya. Pero ang pag-repair kag pag-ayo natabo bala. The situation is getting worse and worse and worse. We are traveling from bad to worse. Nga, wala sa aton ang solusyon sa pag-ayo sining gitog kagamo kag kagubot. Tungod kay may isa lang nga makasarang sa pag-arrange sini ang Diyos. Kapag natin, ang matutom nga Diyos. Kadumdum ko sa isa kagitawag, isa ka sultan, si Sultan Akbar. Isa kagitawag, gamhanan nga sultan kag hari nga Muslim. Somewhere sa India, kag sa Bangladesh. Isa ang handom sa iya anak. Siling siya, amay, isa lang handom na kon. Gusto ko nga mangin green tanan ang akon palibot. Ihatag sa akon ang akon ginpangayo. Adlaw gabi, gaayo ang bata nga gusto siya nga ang tanan nga gitawag iya, ang tanan nga sa iya palibot, ang palasyo, ang kulor green. Nadugay ang hari nagsiling, gipatawag ang mga gitawag iya, ang mga sinaligan. Tungod kay palangga ko ni nga bata, ihatag na kun sa iya ang iya gipangayo. Mabakal ta damo nga gitog pintura nga green. Kag pinturahan tang palasyo green. Pinturahan tang mga kahoy green. Pinturahan ta ang mga gitawag ya ang tanan nga diin malambot siya pananaw pinturahan ta green.
Obsession siya sa gitawag niya. Kulor nga green. Abi mo lang, sa himuon na sa hari, may maalam siyang advisor. Siya mahal nga hari, kadako sini nga project. Kaya basi maputo kasi. Just imagine, hastang karsada, pinturahan green. ang mga dahon, ang punuan sa kahoy, pinturahan green. Siling siya, allow me ng akon suggestion matuman. Siya hindi na kinahanglan pinturahan green ang palibot sa imo palasyo, ang imo kwarto sa imo palasyo tanan. Amo ning himuon ta. Ang imo bata nga gusto gid siya nga gitawag giya green ang tanan, imo makitaya i-allow nga baklan ko sa sunglass nga green. Agod nga green tanan ang iya makita. Kagintuman ni Akbar. Way nagastuhi ang gitawag giya ginarian. Ang sultanate government ni Akbar, wala na gastuhi tungod kay nalipay ang iya bata sa gibutangan sing Antiochus nga green. Nalipay pirmi gakadlaw to kay green tanan. Kangay sini. You cannot change the world. Hindi ka kakambyo sa kalibutan. Pero kung ang imo panglantaw, ara na sa panglantaw sa Diyos, malain ang imo kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Hallelujah. Ang imo palibot kasamok, pero kung imo makita sa sulod sa imo kasing-kasing, kag sulod sa imo pangunono, ara ang Diyos, ang imo malantaw, hindi ang kasamok, kundi kalinong. Kalipay sa sulod, tukay lain ang imo panglantaw. Yes. Kaangay karon ginalibutan ka sa COVID. Worse, getting worse every day. Nga may evolution, virus. Tawan ninyo sa India, ang AstraZeneca nila hindi nakasara. Ang industrial nila nga gi-convert na into medicinal. Tawan nyo sa YouTube. Agud ba suplayan ang oxygen sa ospital? Sa nagahingalo ng mga gitawag ngayong pasyente sa COVID. Pero, giano na itong paglantaw gahapon ang problema. Gilantaw na ito sa panglantaw sa Diyos. Nga din ang Diyos gali makasarang sa pagtipig sa iyang mga katawhan. Prakpakan na ito na Ginoo. Yes. Waay na tao sa bilog nga kalibutan nga nagtapak sa negative nga environment si Jesus. Hallelujah. Nag-upos sa iya ang gitawag niya great opposing forces. Nangin kaaway niya ang Roman Empire. One of the greatest empire of the ancient world. Tungod kay, nagdeklarar siya nga hari, isa sa mga Hudyo. Kag ini person during the time nga magsaka nga magproklamar nga hari, it is a direct threat to the emperor of the Roman Empire. Nagtapak siya sa religious order, one of the most organized religious system of his day, ang Judaism. Waay siya naluyagi sa reliyon.
ang social environment nga gi-create sa gitawag Roman Empire nga among pagpatuyang sa sala, pagpagusto sa paghimo sing kalautan, imo makita opposition sa iya gitawag ya ginwali. Pero nakapirde bala? Wala. Nga ang panglantaw ni Ginisos lain kaysa panglantaw sa iban nga tao. Gilantaw niya ang iya gitapakan nga kalibutan, gilantaw niya sa panglantaw sa amay nga nagpadala sa iya. Palakpakan naton. Samtang ang kalibutan arang kasamok, arang pinatyanay, arang dinumtanay, ginlantaw niya ang kalibutan nga may paghigug. Samtang ara ang paggitawag kapitusan, ara ang balatian, ara ang kapigaduhon, ginlantaw niya ang kalibutan nga din imo makita ay opportunity ni nga mapaambit niya ang kaluoy kagrasya sa Diyos. Mapaambit niya ang ara sa iya para ihatag sa nagakinahanglan. He was not a possessive person. And that is the principle of life. Samtang ang evil one, ang direction, amo ang kagubot, kasamok, siya yalain. Ang direction niya, to repair, to restore, to establish order. Kag wala ni nag-una sa guwa. Hindi siya para sa mga politiko nga ginuna ang guwa. External. Amo na, sa gibistigar siya ni Pilato, nagsiling siya, hari ka bala? Siling siya, gipamulong mga ko hari. Pero ang sistema sa akong ginharian, hindi kaangay sa sining nga ginharian. Ang akong ginharian, ara sa huna-huna, kag tagipusoon sa akong mga sumulunod. Plakpakan na ito na Ginoo. Even Napoleon Bonaparte, in his greatness, nag-acknowledge sa sining nga ginharian. Sa dito sa isla, naging preso sa St. Helena, kung may nagsa. Upod siya mga general, iya gintipon, kag sa wala pa siya napatay, nagsiling siya. Did you know Jesus Christ? Nakaibalo bala ka mo sino si Kristo Jesus? Sila niya mga general. We are not familiar to that person. Siya sugiran taka. Siling si Napoleon Bonaparte. Sugiran taka. Since from Alexander the Great, Charlemagne, Julius Caesar, and I, gipakurog namon ang kalibutan, we conquered the world by means of violence and force. Amon gin angkon ang parte sa kalibutan paagi sa espada, violence, kagubot, pamatay. Pero si Jesus, lain siya. Iyagi na angkon yang alidyan sa bilog nga kalibutan, hindi sa espada kag kagamo, kundi sa gugma, kaluoy, kagrasya. Palakpakan na ito na Ginoo. Nagpaintindi kung ara si Jesus, ara ang iya grasya, ara ang iya kaluoy, ara ang iya katutom, imo makita yan. Matuman ang hambal ni Apostol Paul. Anong hambal? Siya, mas kugunta, magapalig-on kag mag-aapin sa inyo agud hindi kamo maano ni Satanas. Palakpakan na ito na Ginoo. Isa lang kabutang hindi ka maano ni Satanas. Kung ang protecting power sa presensya sa anak sa buhi nga Dios manginara sa imo kabuhi. Everybody say,
Lantawa bala ninyo? Ang word nga, kung imo isumari tanan ang translation, halin sa gito King James Version, imo makita iya Logos Version, imo makita iya ang ERB, kung imo isumari, makita nimo ang word nga strengthen. Paligunon ka. Establish. Guard. Kagdayon ang word nga keep. Amuning maangkon mo kung ara si Jesus sa imo kabuhi. Kung ara ang Ginoo sa imo kabuhi. Amo na nga si Apostol Paul, kung imo lang taon, diri before we partik. Anong hambal niya sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3 up to 6? Anong hambal niya? Basahon ta? Tungod sa Ginoo, nagasalig kami, nga ginahimo ninyo kag padayon nga himuon ang amon ginasugo sa inyo. It is a direct response to the faithfulness of the Lord. Palakpakan natin. Ang pagpadayon sa paghimo sa ginasugo sa sining apostol, ang padayon sa pagsalig, ang padayon sa pag-uyat, ang padayon sa pag-alagad, da natin makapakita pag-response kung ano katutom ang Diyos. Kung ang imo gihimo karon amo nang pagahimuon mo dason, kag ang pagahimuon mo dason amo po na pagahimuon mo sa dason, kag dayon magadako kag magadako ang imo agi tong kag ginahimo mo, ginasulit-sulit mo ang gipahimo sa Dios. That is an act of showing to the Lord that you are faithful servant of the Most High. Palakpakan nato na Ginoo. Na masiling ka nga, nagpuasa man ta sa nagligad nga bulan, nga nagpuasa man po tagahapon. Kaglauman mo nga magpuasa ka sa dason na po nas binulan. Nga nagparti ka karon. Kag magaparti ka sa dason. Kag magapartik magi ka sa dason. Tungod kay ini, ang imo ginahimo isa ni ka passing through. It is not a destination sa imo kabuhi because life is a journey. Hindi ni destination, it is a passing through. Nga din, sa sige ka gitawag kaon sa tinapay, sa sige ka inom sa kupa, imo makita nagpreparar kasi imo kaugalingong na someday, hindi na ang kaupdanan nimo. Ang diri lang nga kongregasyon, someday upod sa Dios dito sa langit, ang imo kaupdanan sa pagkaon sa lamisa, amo nang malulunda kag dayon ang anak gid sa buhi nga Dios kag sa presensya sa Amay. Mo nagitawag the great spectacular day nga someday magatambong ka sa lamisa nga diin ara ang Amay nga Dios kag ara ang anak. Kung wala nimo praktisa. Magpati ka sa tradisyonal nga religion, nga ipakaon sa imo, tinapay lang. Wala kumplituha sa tradisyonal nga religion, gidalukan ka sa kupa. Huwag ka paimna sa bino nga nagsimbolo sa dugo. Paano ka mag-enjoy dito sa kalangitan? Parehas ka lang, nagipakaon sa sudan, pero way ka kanon. You will not enjoy the heavenly feast. Amo na nga gikumplito mo, it is a journey. Amo na nga siling pa ni Apostol Paul, padayon nga himuon ang amon ginasugo sa inyo.
Amo na siling padiri sa Gitong Corinthians, gipadumdum ko sa inyo ang gibilin sa Ginoo sagon nga sa adlaw nga gintraidoran sa gabi nga gintraidoran sa nagkuha sa sintinapay. Kung nagkuha sa singkopa, kag dayon nagsiling siya. Kaon ka mo sini. Tukay sa matag isa kapag kaon niyo sini kapag inom niyo sini nga kopa, nagapadayon kamo nga wala kamo nalipat sa pagdumdum sa akon. Pagkang ito ng Ginoo. Hindi mo lang, we are the most privileged people, brothers and sisters. Nagyatagan ta tinion sa pagdumdum sa Diyos. Yes. Kaya may mga tao karon ay nagapanumdum sa Diyos. Ang ginapandumdum lang, ang isulod siya kaldero, ang isulod siya pitaka. Ang ginapadumdum lang ang iya bayuon. Ang ginapadumdum lang, ginadumdum ang iya obra. Ang iya negosyo. Hindi na sala. Nga magdumdum ka sa imo obra, magdumdum ka sa imo negosyo, magdumdum ka sa imo propiedad. Hindi na sala. Pero ang sala dira amo ni. Kung amo na lang nagidumdum mo pirmi adlaw-adlaw kag malipat ka sa pagdumdum sa naghatag sa mga butang ara sa imo kamot, disgrasya ka tungkay. Huwag mo naintindihi ang reason of creation that you are created not for yourself alone, but for the Lord. Palakpakan na ito na gano'n. Ano sa versikulo 5? Diyan mo lang eh. Kung ginahimo ni mo, ginabalik-balik mo paghimo, may mga butang kung kaisa nga mapatay ka kung di ni mo balikon paghimo. Like for instance, pagkaon. Di ka magsalig nga nagkaon ka gahapon, di ka na mukaon karon. Hindi ka magsalig kay nagkaon ka karon, di na ka mukaon buwas. Nagpaintindi sa pag-alagad sa Ginoo, hindi ka magsalig nga nakasimba ka nagligad nga simana, kag hindi ka magsimba karon nga simana. Hindi ka magsalig nga nangamuyo ka gahapon, kag hindi na ka mangamuyo karon. To kay ang ibil wala di ka katulog. It is coextensive. Diin maglambot ang imo pag-alagad, galambot ang ibil. The evil has antagonistic nature. Masatag sa kation nga maghimo kasing maayo, pamatukan niya na. Kulang tao lang. Ang nakadiferensya sa Kristohanon amo ni, gaundang-undang. Mga muyo ulang kon, gikilala ang pangamuyo nga iksit, dalaganan lang kon may problema. Tapos bala magsulod sa sinihan. Magsulod sa sinihan ang mga maro, galantaw gina sa iksit. Kaya ang kaso sa sunog, namudlagan mo. Kung kaysa ang pangamuyo, ang pag-alagad, ang pagsimba daw iksit, it is not an iksit. It is the way of life. Palakpakan na ito na Ginoo. Dalanon ni sa imo kabuhi. Tungo kay ang pagsimba nimo sa Dios, amo ni pagpamatuod nga lain ka kaysa sapat. Ang sapat ano kadako man siya. Ano man siya kadasig magdalagan, ano man siya ka tayog maglupad, hindi ka kakita nga din, nagsimba ang sapat. Luwas lang kung guyuron sa tag-iya, pasulod sa simbahan. Nga, waay hatagi ang sapat, sing kapasidad sa pagsimba sa iya manunuga. Palapakan na ito na Ginoo. Gihatagan siya sa pagkanta ka ngay sa pismis, pwede siya kakanta sa matahom nga kalantahon. Pero lain ang tao, gihatagan siya sing tingog, gihatagan siya sing tiil, gihatagan siya sing mata, gihatagan siya sing dalunggan, agod nga ang iya kabuhi maggasto, kag mapuslan sa Dios paagi sa pagsimba. Palakpakan na ito na Diyos. Nga ang gito kapalakpak ka. Ano ang purpose sa pagpalakpak? Anong hambal sa Biblia?
Clap your hands, O ye people, and shout to the Lord with the voice of triumph. Palakpakan ninyo ang inyong mga kamot, kag magsinggit kamo sing kadalagan nga ginhatag sa inyo Dios. Tunsis ang imo kamot may purpose. Hindi ni ang imo kamot gihatag sa pagtimo lang si pagkaon, pag sakit sa iban nga tao, pagpangita sa imo pagkinanglan, kundi ang imo kamot gali ginhatag ni agud nga madayaw nimo ang Dios para pagkanata na gini. Ang imo dalunggan ginhatag ni hindi lang pagpamati sa mga masakit nga mga pulong nga nagatugas ing pagdumot sulod sa imo tagipusoon. Ang imo mata ginhatag ni hindi lang kay pagtan-aw sa mga malain nga mga butang, kundi gihatag ni agud nga makatulo ka sa matahom nga creation sa Dios. Agud nga paagi sa pagtan-aw sa matahom nga kabuhatan sa Dios, sa matahom nga pagtunod sa adlaw, sa matahom nga pagsubang sa adlaw, sa matahom nga mga bitsis, sa mga tahom nga vegetation imo makita, maapresar ka sa manunuga nga naghatag sa imo sing kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. I would like to repeat it because repetition is necessary. Ano tong isa ka maestra? Anong hambal sa itong nagbigat ng mensahe? Enumerate the 7 wonders of the ancient world. Enumerate the 7 wonders of the ancient world. May nagsulat dito, Hanging Garden of Babylon. May nagsulat to Great Wall of China. May nagsulat dito, Great Pyramid of Egypt. Pero abi mo lang, may isa ka maalam nga bata nga ang i-answer, hindi Great Pyramid of Egypt, hindi Hanging Garden of Babylon, hindi Great Wall of China, ang iya sabat nga diin. Ang pinaka-wonderful nga butang sa personal nga kabuhi, nga gihatagan sa sing mata, nga makakita siya sa matahom nga mga panganod, matahom nga kabukiran, kag matahom nga kabuhatan sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. Ang pinakamakatilinala, the most wonderful thing nga nalambot siya kabuhi, nga din makabati siya sa matahom nga tingog sa mga kapispisan nga gintuga sa Dios. Kag makabati siya sa mga kalantahon nga gikanta sa mga tao nga nagadayaw sa Dios. Kag ikakatatlo nga katingalahan siling pa niya, the most wonderful thing nga diin imo makita para siya the most wonderful things of the ancient world nga way na diparahi sa nagligad nga mga panag-on, imo makita iya nakadipara siya nga diin ginpakaon sa Dios sa mga binuhatan sa Dios. Ang pagkaon nga na siya lamisa nga iya natilawan nagahalin ni sa Dios, ang tubig nga iya gininom nagahalin ni sa Dios. Ang bisti nga iya ginabisti nga matahong, ang gitawag sini, ang raw material sini, nagahalin sa hinimuan sa Diyos. Unawan na. Basahon ta, before we partake. Kabay pa, nga tuytuyan kamo sang Ginoo, nga makita ninyo ang paghigugma sa Dios kag ang pagbatas ni Kristo Jesus. Palakpakan na ito ni Ginoo. Makita ninyo ang paghigugma sa Diyos. May namangkot sa isa ka maalam nga babae nga nagtuon-tuon na luyag-luyag. Siling ang gitawag niya, isa sa gitawag niya nga mga guro sa India gipamangkot niya. Isa kayang people, ano gid ang genuine nga paghigugma? Sabi mo lang, anong siling sa sini nga mystic, sini nga guro. Siling siya tagan, taka-example sa matuod nga gugma. May isa ka tao, hindi matilawan ang gugma sa isa lang na kabulan, isa ka tuig. Matilawan ang matuod nga gugma, dira sa word nga endurance. Palapakan na ito ng Ginoo. Yes. Siya may isa ka gitawag iya nga kon, may isa ka magtiayon.
Siling siya ito nga magtiayon. Tigulang na sila. Ang iya asawa na Alzheimer na, malipato na. Giimbitar siya amigo. And siya, amigo, imbitahon ta ka nga magkaon upod sa akon. Siling ang iya amigo, siya maupod ko sa imo pero with limitation. May oras ko nga ginabantayan. Nga pag-abot sa 15 minutes before ma-deadline ang oras, biyaan tagi ka. Even ano nga enjoyment nga aton himuon. Abi mo lang, nagkaon sila. Way pa 15 minutes, 30 minutes pa. Sila siya migo, nami ang pagkaon pero biyaan ta ka. Siya ang biyaan ko nimo. Paganita, way paganita nagtapusay sa pagkaon. Lipay ko nga upod ta ka. Siya hindi. May nagapaabot sa akon nga akon asawa. Siya akon asawa masakiton, malipaton na to. Sila ng amigo, nababalaga ka man, malipaton, magali na. Hindi na nakatanda, ano nga oras? Hindi na siya katanda. Malipaton man na siya. Siya hindi. Imamakita iya. Halin sa amon, pag-upod, kag nagmasakit na siya, way na kon abusahi ang oras nga akon ginsaad saya. Ito kay palangga ko siya. Siling ang guro, ano ang imo makuha sa matuod nga gugma? Siling ang babay, commitment. Kung wala ang matuod nga commitment, hindi na paghigugma. Everybody say amen. Kung waay matuod nga commitment mo sa Dios, hindi na paghigugma ang imo nabatyagan sa Dios. Tungod kay kung ang Dios magbalay si paghigugma sa sulod sa imo, anuman ang matabo, himuon mo tungod kay naghimo ka, tungod kay committed ka sa Dios nga imo ginaalagad. Palakpakan nato na gid. For being with us. Till the next episode of our Good and Evil series. For prayer requests and other concerns, you may leave a comment below or you may reach us through our Facebook group, UCC Cadiz. God bless